Naku po mga tol, mukhang kailangan na talagang maghanda at mangyayari na kaya ang kinatatakutan ng marami, ang isang malaking labanan sa pagitan ng Amerika at Iran dahil naglabas ng abiso ang US Embassy sa lahat ng US citizen umalis na sa Iran. Naku po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. I hope nakasubscribe ka na dito po sa ating YouTube channel. Huwag mo rin kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. So ngayon mga kapatid, naglabas ng abiso ang Amerika sa mga US citizen na umalis na sa Iran. Bakit kaya mga tol? Ito ba'y hudyat ng nalalapit na labanan at inililikas na ng Amerika o pinalilikas na ng Amerika ang kanyang mga mamamayan dito sa Iran para hindi madamay? Panoorin natin to mga kapatid mula rito sa UNTV News. At mamaya meron pa tayong pag-uusapan. Naglabas ng abiso ang Estados Unidos sa mga mamamayan nito na nasa bansang Iran na agad nang lumisan kasunod ng tumitinding hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Pag may mga ganitong anunsyo mga tol, abiso ang Amerika, kumbaga parang hindi na mawawala sa isip mo, alam mo nang merong susunod na mangyayari. Diba? Katulad na lang halimbawa, yung kanilang mga personnel doon sa kanilang mga US bases, diba? Inalis na rin nila para kung sakasakali mang bumawi ang Iran siguro, wala nang tatamaan doon. Ngayon mga tol, pinapalikas na agad yung kanilang mga mamamayan na nandirito sa Iran. Sa virtual embassy ng US, pinapayuhan ang lahat ng US citizens na agad humanap ng paraan kung paano makakaalis ng Iran nang hindi umaasa sa tulong ng US government. Kailangan umalis na kayo on your own. Huwag na kayong maghintay pa magkaroon ng tulong mula sa US government. Bukod dito, pinapayuhan rin ang lahat ng may dual citizenship na gamitin ang Iranian passport sa halip na US passport para makaalis. Ito ay upang makaiwas sa mga tanong ng Iranian authorities at sa malaking posibilidad ng pagkakakulong. Ngayon mga kapatid, nagkakaroon ng negosasyon ang Amerika at saka Iran. Ang gusto ng Iran mga tol, ang pag-usapan lang is yung tungkol sa nuclear program nila at saka doon sa mga sanctions na nagpapahirap mga kapatid sa kanilang teknolohiya. Pero ang Amerika, hindi lang yan ang gusto nilang pag-usapan. Gusto nilang pag-usapan yung mas malawak pa tungkol sa mga ballistic missile, tungkol sa pagiging backup ng Iran dito sa mga terror group na tinatawag nila Hezbollah, Hamas, yung mga ganyan mga tol. At marami pang iba. Ngayon, dito sa balita mula rito sa Net25, no? Ano ang panganib kung mabigo ang negosasyon na yan ng Amerika at saka ng Iran? Kasi mga tol, hindi sila nagkakasundo. Ito gusto ng Iran, ito gusto ng Amerika. Kailangan magkasundo sila para magkaroon ng negosasyon. At pag nagkaroon ng negosasyon, baka sakali hindi mangyari mga tol yung kinatatakutan ng lahat na magkaroon ng isang malawak at malaking labanan. Kasi alam natin kung gaano kalakas itong US at ganun din naman ang Iran. So sabi rito, ano ang panganib kung mabigo ang negosasyon? Panoorin natin to mga tol. Man ba ang kaakibat na panganib sakaling mabigo ang pag-uusap ng dalawang panig? Kung mabigo ang negosasyon, babala ng mga analyst na posibleng matuloy ang pinangangambahang sagupaan ng US at Iran, isang eksenang maaaring magpasiklab ng malawak na digmaan sa buong Middle East. Naku po, isang eksenang pwedeng magpasiklab ng isang malawak na digmaan sa Middle East. Hindi lang basta-basta digmaan, isang malawak na digmaan mga tol. O kapag nagkaroon ng gera, sasabihin ng iba, okay lang yan, malayo naman tayo dyan di ba? Ano naman ngayon ang implikasyon nito mga tol? Habang ang magiging epekto nito ay hindi limitado lamang sa rehiyon. Anumang digmaan ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Pagtaas ng presyo ng langis. Siyempre kapag tumaas ang presyo ng langis, asahan mo na magkakaroon ng domino effect yan. Pwedeng tumaas na rin yung iba pang mga presyo ng bilihin mga tol.
pagyanig ng pangdaigdigang merkado at pagtaas ng inflation sa maraming bansa. Diba? Alam nyo mga tol kung bakit kailangan maging aware tayo sa mga ganitong bagay. Kasi sabi 'di ba pandaigdigang merkado. Syempre sa pandaigdigang merkado tayo kumukuha ng presyo halimbawa ng langis, 'di ba? Pagtaas ng inflation rate. Kasi kapag tumaas ang presyo ng langis mga tol, asahan mo na tataas din pati yung mga pangunahing bilihin kasi lahat yan gumagamit ng crudo 'di ba? Sa delivery, sa factory, lahat mga kapatid na naaapektuhan, kailangan magpatong yan ng cost sa lahat ng mga bilihin. At the same time mga tol, dahil nga nagkakaroon ng labanan, syempre meron niya mga kampi-kampihan. Like for example, itong Iran, kampi niya yung Russia, kampi niya yung China, di ba? Pwedeng magtulong-tulong pa tong mga to at imbis na maawat, baka lalo pang lumala. Sana naman wag umabot sa ganun, no? Ang pagpupulong sa Oman ay hindi lamang basta nuclear talks. Susubukin nito ang diplomasya sa panahon ng lumalalang geopolitical rivalry. Isang desisyon na maaaring magbunsod ng pagkakahati-hati ng mundo o siyang pipigil sa isa na namang malawakang gulo. Nako po. Alam nyo mga tol, 'di ba? Kung babalikan natin sa history, sa pag-aaral, kung ano yung sinapit ng ating daigdig nung pumutok ang unang digmaang pandaigdigan noong 1914, tapos nung 1940 mga tol, yung ikalawang digmaang pandaigdigan, 1941 ata yun, 'di ba? Grabe ang naging impact talaga nun. Grabe ang pagkawasak mga tol ng maraming gusali, 'di ba? Pagkawala ng maraming buhay. Pero mga tol, wala yun kung ikukumpara natin sa posible o kung ano yung pwedeng mangyari sa panahon natin ngayon. Bakit? Kasi mga tol, mas maunlad na ang teknolohiya ngayon ng tao. Hindi katulad back in the day, di ba? Ngayon, mas matitindi yung mga missile na meron itong mga bansang to. Mas matitindi yung mga equipment, mas matitindi yung mga ginagamit nila ngayong mga bomba. At the same time mga tol, mahirap na nga yung buhay ngayon, di ba? Sobrang taas na mga bilihin na pwede pang mas pataasin pa o mas maapektuhan pa kapag nagkaroon ng mga ganitong klaseng labanan. Kaya sana hindi mangyari at sana magkasundo itong pag-uusap ng US at saka Iran. Kasi sabi rito, final warning, US-Iran talk sa Oman. Dito mga tol, aantabayanan nating lahat kung etong mangyayaring pag-uusap ay pwedeng makapigil o pwedeng maging hudyat ng isa na namang panibagong labanan at mas malawak na labanan. Habang nakatunghay ang buong mundo, isang tanong ang nananatili. Ang diplomasya ba ang mananaig o ang nakaambang sagupaan? Naku po. Ang diplomasya ba ang mananaig o ang nakaambang sagupaan? Ano sa tingin ninyo mga tol? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.